Hi guys, so ngayon ang day 3, pero actually pang day 5 ko na to, hindi ko lang na video yung mga nakaraan kong ginagawa. So ngayon, ang meron akong ginawa na kubo ng mga o silungan ng mga sisiw. So simple lang to, cheap to, mura lang ang mga materyales na ginagamit ko kasi kawayan. So yan, at yung bubong ay yung mga nilumaan na sin o yung yero sa Tagalog, linumaan na yero ang ginamit ko. So konti lang ang nagastos ko nito. So yung labor lang pagkuha ng kawayan kasi meron kaming mga kawayan. So ang pag-travel lang dito ang pagkuha namin. So ito, natapos ko nang gawin yung kanilang kubo. So yan. So yan po, yan. So dito ko ilalagay yung mga sisiw at doon sila i-range ko doon sila. So meron tayong net doon. So dito naman tayo maglalagay ng net diyan. So ayun. So tatapusin ko lang maglagay ng net dito. So update ko lang kayo pagtapos na. So malapit na itong matapos. So yun. So ito po ang ginawa ko na silungan ng mga sisiw ko. So may haba itong 24 feet at yung dito naman yung width niya meron siyang mga 5 feet. So okay na to para hindi mabasa yung mga sisiw natin. So meron silang silungan pagkagabi. So bakit dito ko linagay yung silungan nila? Ito ang purpose niyan. So may wall dito. So hindi ako yung mga sisiw kapag malakas ang hangin dito, hindi sila matamaan ng malakas na hangin. So yun. So pagkagabi, kalamitan dito magabi malamig. So kaya ko linagay dito sa gilid yung kanilang silungan. So yun, yung mga haligi nila, yung poste, may mga ito. Nilagyan ko yan ng plastic. So lahat yan doon. Yan din. So para hindi madaling masira yung poste natin. So para tumagal ito ng 5 taon or sobra pa. So yan ang technique. So yun lang. So tapos ko nang nagawa to. Lalagyan ko pa to ng screen dito. Screen at dyan. So yun. So yan. So ang purpose nito, yan ang kanilang pintuan. So para makalabas sila sa umaga at papasok diyan sa gabi. So yan. So papakawalan natin sila ngayon para makagala sila. So ito na, papakawalan na natin. So yan. Katapos nito ay ating papakainin sila. So ating papakainin itong mga sisiw natin. Magkano ba ang nagasto ko sa pagpatayo ng kanilang bahay at yung range net na ginamit ko sa area. So i-breakdown ko ang lahat ng mga materyales na ginagamit ko. So una, yung kawayan. So yung kawayan, gumamit ako ng 15 na piraso ng kawayan
meron pang natirang 5, so bali 2 po ang nakuha kong kawayan. So ang nagasto ko nun ay 500 pesos. So yung 500 ay labor lang yun ng pagkuha ng kawayan, kasi meron kaming tanim na kawayan. So ang labor na lang ng tao ang binayaran ko. Pangalawa is yung pako o yung lansang tawag sa amin. So ang nagasto ko nun ay 1 kilo. So 70 pesos ang nagasto ko. Pangatlo is yung net. So ang net ay nabili ko ng 3,600 yung 100 meters na net. Ang nagamit ko lang nun ay 50 meters o yung kalahati ng 100 meters. So ang presyo nun ay nasa 1,800. Pang-apat is yung masking tape. So gumamit ako ng masking tape para sa aking mga poste. Pang-5 is yung kable o yung wire o yung alambre dito sa amin. So gumamit ako ng kalahating kilo, nasa 42 pesos yung nagasto ko. At yung bubong naman, wala akong nagasto doon dahil mga linumaan lang yun na bubong. So hindi na, meron ng mga butas-butas. So wala akong nagasto nun. At wala rin akong nagasto sa labor ng pagpatayo o pagpagawa ng bahay nila, kasi ako lang mismo ang gumawa nun lahat. So mas makatipid tayo kung tayo lang ang gumawa sa ating range area o yung bahay nila. So ang nagasto ko lahat ay nasa 2,450 pesos. So yun ang nagasto ko sa pagpatayo ng range area at bahay nila. So napakamura lang. So yun. Sana nagustuhan nyo ang video na ito, at sana rin meron kayong natututunan sa mga ginagawa ko. So comment lang kayo kung meron kayong mga katanungan sa akin, at sisikapin kong masagot iyon. So yun. So maraming salamat at happy farming.